Your last chance to text us your views on anti-crime, terrorism, and the BBL. We'll be reading more of your comments in a while. Okay, Congressman, ito. Papalapit na yung national election. So nakikita mo naman na kumbaga kung may kwertas na ang mga politiko. At marami na tayong mga issues ngayon, no? Batuhan na ng mga issues, kaya nagkakalabas-labasan na tuloy yung mga baho ng isa't isa. No? Pero there is one thing that is siguro that falls into your circle of competence talaga rito, yung issue ng narco-politics. Narco-politics, sinasabi nila kasi na maraming mga politiko dito sa ating bansa as a way of generating campaign funds, resort to either being protectors or directly involving themselves in the narcotics trade. No? So narco-politics ang isa raw na dapat katakutan ng mga Pilipino. Kayo, galing kayo sa pulis at alam ko medyo hardline talaga ang stand nyo dito sa sa drug addiction, drug trafficking, etc. So ano ang masasabi nyo dito? Totoo ba? Is there such a thing as narco-politics in the Philippines as there is in Latin America? Alam mo, tama ka dyan. It's really a concern. Because if you look at, kung tiningnan natin yung nangyari itong nakaraang taon, maraming na-involved na mga public officials natin. Marami, Maraming na-involved. 190, in fact, public officials and employees were arrested last year for their involvement in drugs. Okay. So, public officials to. And 56 of these were elected officials. So, if you now associate this with narco-politics, ibig sabihin, talagang in terms of politicians or those in government holding several capacities, talagang merong nai-involve niyan. So kung 56 ang nahuli, mas marami ang hindi nahuhuli. Sigurado, mas marami pa yan. Kaya apparently lucrative, di ba? Oo. So tayo dapat uncompromising tayo dito sa drugs na to . Pero lucrative kasi yung business na talaga ito. Bakit ka na-involved sa drugs? It's either you are involved because you are a user, or you are a drug dependent. But pag tiningnan mo naman itong mga napaghuhuli, hindi naman because of their dependence on drugs, but because of their involvement in other capacity. Paano? Kasi may pera dyan, di ba? Malaking pera dyan. Oo, may malaking pera yan, lalo na sa mga sale ng mga drugs na yun. So that's why, kailangan talaga, na tumutok tayo dito sa aspetong ito. Ako naman bilang isang kongresista representing AXIS Party List, yung pong mga panukalang batas ko, tumututok rin sa pagsulong ng mga panukalang batas na magbibigay pa ng higit na kakayahan sa ating law enforcement, sa PIDEA, even in the PNP, para ma-handle, matukoy nila itong problema ng droga sa Pilipinas. Teka muna, Congressman, meron ka atang panukala o mungkahi na mandatory drug testing for what? Ano ba yun? Sa lahat ng mga kakandidato? Ganun ba yun? O, hindi naman yung kakandidato. Yung mga napaghuhuli, lalong-lalo na yung mga grave offenses. Kasi kinakailangan rin nating malaman kung itong mga gumagawa nito ay under the influence of drugs, so that we'll be able to fashion out the best way to handle or to prevent. Pero is involvement in drugs a mitigating circumstance or is it aggravating? Dahil kasi mitigating dahil baka sabihin nila wala sa tamang pag-iisip, pero aggravating dahil that's two crimes. Kung kung nang hold up siya under the influence, yung pagdodroga at saka yung pang-hold up, dalawa. So paano yan? Two offenses kaagad yan. So, because they committed to separate and distinct offenses. Okay, meron tayong text from, Jojo of Valencia, Bukidnon. Okay, binabati rin natin ang ating mga viewers niya sa Bukidnon. Sabi ni Jojo, hanggat hindi nababago ang ugaling gahaman na mga namumuno, walang mangyayaring mabuti sa ating bansa. Taga-NCR lang ang palaging binubuhusan ng malaking pera. Kawawa kaming taga Mindanao, kakapiranggot lang ibabalik sa amin. We want federal government so we can use our own funding.
Yun nga, that's a valid point, no? Dahil kasi marami dun sa Bangsamoro area sinasabi, kung taga Luzon ka, bakit ka makikialam dito sa amin? Pagkakaalam ko, parang 75 billion kasi ng perang binabayaran natin sa pilitan sa pamamagitan ng buwis ang bibigay ng Aquino administration dito sa mga taong pumapatay ng ating mga pulis at ating mga sundalo. Dapat lang makialam tayo, di po ba? Oh, tama yan. Ano? Laging Yan ang issue. masakit na katotohanan. Laging issue, Miguel, ano, yung sinasabi na Imperial Manila, di ba? Pagka dahil ang yung mga ating namumuno ay galing dito sa Luzon. Imperial Manila, mga katagayan nila Sani Osmeña dati. Mga senator, yung mga sinasabi nila, no? Pero yung mga ganyan. oo, pero pag tiningnan mo naman, ano, like for instance in Mindanao, nabigyan rin ng napakagandang suporta yan. Yung ARMM, di ba? Ibinigay, binuhos ng pamahalaan natin, national government, yung pondo dyan para gamitin, para umunlad yung lugar na yan. Pero anong nangyari? Binulsa naman ng mga namumuno doon. No? So that's also an issue. Ano? Sapagkat kung isang mahusay, matino na namumuno ay iniluluklok natin na taga Mindanao, mga senador na taga Mindanao. Ako po, laking Mindanao ako. I was born in Cotabato. I grew up in General Santos City. Taga Jensan pala kayo. Oh, I grew up. That's where I finished my elementary and high school. Ano? Bagaman ang mga magulang ko ay taga Luzon. Ano? So, pero dayo kami. We were migrants of Mindanao. So, I also feel for Mindanao because I consider myself as a Mindanao. Ano? Pero kinakailangan talaga ng mga opisyal natin na halal, no, doon sa Mindanao, make sure that the goods or goodies coming from government coffers ay talagang From naibubuhos. local and national government. Oo, naibubuhos din doon. Kamukha na ngayon, ang ganda nang nangyayari sa Davao. No? Nakikita natin na pag-unlad ng Davao dahil yung peace and order situation ay isang problema na Ninth address, most na naayos peaceful nila. daw. Ninth most peaceful. Ewan ko sa region or wherever. Most peaceful. Okay, so That's a credit that's an and an accomplishment, accomplishment, no? oo. For whatever reason. Pero that's a totally different episode altogether. Anyway, Joseph De Vera from Sipocot, Camarines Sur. Okay, si Joseph, palagay ko, ano na yan, isa sa ating mga loyal viewers. Dapat, Miguel, na magkaroon ang police ng pride of uniform and color. Baka makatulong si Representative Pagdilaw sa pag-alis ng kalituhan na parang militar ang uniform at armas ng PNP sa field. Okay? Siguro ang tinutukoy nito yung masyadong, yung sinasabing militarization. Militarized. No? Pero ang police naman talaga, there are units like say the SAF, which is really by its very nature para military. No? Pero siguro ang sinasabi niya, baka gusto rin nila i-pattern sa Western countries na mayroong mga detective, yung plain clothes talaga, na who do not necessarily carry themselves like soldiers. Actually, Miguel, yung uniforme ng PNP ngayon ay tumutulad na rin sa international standard. Standards, Kaya nga tawag niyang blue, police blues. Kasi blue na ang ating uniforme at hiniwalay na natin to sa uniforme ng militar. Yung armas, Depende. Depende. Kasi meron ring talagang yung armas na ginagamit ng militar. Like for instance, yung high-powered firearms nila, na standard issue, M16, Armalite. No? Gamit yan ng military. Pero gamit din ng pulis sa mga mission na pangangailangan din na yung mas mataas naman na uri ng armas. Pero pag tinignan mo yung mga armas ng armed forces, hindi talaga yan standard ng PNP. Like yung kanyon, di ba, yung tanke de guerra, wala namang ganun ang PNP. Kasi I understand kasi ang forefront na rin ng anti-insurgency is the PNP. No? So hindi pwedeng pistol lang ang dala niya. Anyway, another texter, pero no name. Pero basahin na rin natin kung mukhang valido rin. Tanong, bakit ang mga tao, kahit sino pa ang president ng bansa na kahit na marami pa ang kabutihan ang nagawa nila, wala itong kabuluhan? What does that mean? Parang hindi ko masyadong... Kahit na sino, marami ang kabutihan na nagawa nila, wala itong kabuluhan. Parang, Well, siguro ang tao, nagre-react sila dun sa ano yung naging impact sa kanila. Pag yung presidente, siguro magaling sa propaganda. Sabi niya, marami akong nagawa. Okay, tuwid na daan. Tuwid, dire-diretsyon daan. Tuwid na daan, dire-diretso sa bangin. maaaring hindi naramdaman. Baka hindi naramdaman. So, kailangan
it has to affect That's right. to get the appreciation. Roy of Bohol asks, bakit nakinegotiate tayo sa mga MILF na nagrebelde sila sa against our Constitution? Hindi nga madakip yung pumatay ng SA-44. Dapat Duterte para mawala na yung Senate at Congress. Nako. Baka hindi kayo umabot sa senador sa Senado kapag tinanggal ang Senate tsaka House of Representatives. Kasi parang stamping pad lang sila ni Pinoy. Sa bagay, may punto. Pero still kailangan ng legislature. Tama. So, kasi pwedeng umabuso ang presidente, pwedeng umabuso ang hudikatura. 'Di ba? Kaya nga tatlo 'yan eh, 'di ba? Yeah, check and balance, no? Check and balance. Yung machine gun mabuhay, 'di ba? Kaya naka-tripod. Dahil yung tripod daw is very stable. So, stabilize. 'Di ba? Mawawalan tayong trabaho niyan pag nabuwag yung Kongreso at saka Senado. Okay. Lani from Zamboanga del Norte. Ask ko lang, sir, sa kaso ng Maguindanao Massacre, wala na bang magandang resulta? 77 yata ang patay. Bakit hanggang ngayon wala pa ring resulta? Yan, Okay. ako, tama yan. Ako, i-concern ko rin yan sapagkat talaga dito sa bansa natin, tila baga napakabagal ang pag-usad ng justice system natin, especially our criminal justice system. Matagal na nga nangyari yung Ampatuan na massacre, kung tawagin. So justice delayed. So, justice delayed. So, kinakailangan bilis-bilisan natin. Ito'y dapat may address ang concern nito ng judicial, judikatura. Bilis-bilisan nila itong system of justice or implementing justice. Ano masasabi niyo sa local judiciary? At medyo may tatanong pa ako sa inyo na mas controversial. Ano masasabi niyo, since napag-usapan na rin naman natin ang hudikatura, etong yung mga dumidinig doon sa kaso ng vice-alkalde ng Makati, tila isa-isang nag-i-inhibit. So, does this mirror the state of the judiciary in the Philippines? Yeah, obviously, it's a mirror of what is the status, The reality. The status of the justice system in our country. Do you want to change it? I mean, at least from a legislator's point of view. Well, yes, but a lot of changes can happen through the direction of the judiciary itself. And, well, ako, nakikita ko naman ang effort ng ating Chief Justice and Supreme Court to institute reforms in the judiciary. So, kinakailangan na siguro faster way of instilling changes or transformation. Kasi yung nakikita ng tao, ito yung last bastion ng ating democracy, di ba? Yung justice. Yes. So if they will feel that justice has been delayed and therefore it's denied, so ano pa ang iisipin ng ating taong bayan? So more than the legislature, kasi kung gagawa tayo ng batas, pero meron namang pagkakataon rin at kapangyarihan ng ating judiciary na gumawa ng mga rules of court, yung mga kanilang mga guidelines in order to change everything, to fast track the wheels of justice. Pwede naman nilang gawin. Okay. Sana bibigyan na kita ng pagkakataon na makapag-parting shots, pero meron pang mga nagsisidating na text. Magagalit ang ating mga viewers pag hindi natin nabasa. Okay? Cecil Reyes from BGC Taguig. Taga dyan lang. More power to your program. Love watching GNN. Thank you, Cecil. Thank you. And isa pa, corruption are being determined if such occurred already. COA reports had been always the basis that one official committed corruption. But this is more of a reactive measure. Can the government establish a way to be more proactive so corruption could be aborted? So far, puro reactive ang government. Okay. Rats. Okay, totoo kaya ang pangalan niya. Rats of Sultan Kudarat. Good PM, sir, sakaling maipasa ang BBL, yan ang umpisa sa pinakamalaking gulo
dito sa Mindanao. Okay, Oo, si Rats, taga Sultan nakakatakot Kudarat. yun, ano? Nakakatakot na... So be guided accordingly kasi boboto at boboto kayo dyan. Right, right. Okay, So, very, very briefly, sir, your parting shots. well, thank you so much, no, Miguel, for accommodating me here in your program. Nakapagbigay rin tayo ng ating kuro-kuro, ang ating pong mga position sa mga importanteng mga issues patungkol sa ating bansa. So, I hope that I will be given more time, ano, sana, so that we can discuss more of these more important and pressing matters that concern our nation. So, maraming salamat po sa inyong lahat, rin sa mga nanonood. Sana po tangkilikin natin ang ating pong representation, no, sapagkat masasabi ko po, I can assure you that ito pong inyong lingkod ay talaga pong nire-represent yung pong mga peace-loving citizens. Itinutulak po natin ang isa pong maayos at matahimik na pamayanan. Okay.